Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, pinagtulungan pa. Nako, mahiya naman kayo, malaking pasabog. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadaan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito mga kabayan, pinagtulungan, pinagtulungan po nila si Vice President Sara Duterte. Nakalagay po dito sa post na ito, no? 4 laban sa 1. Hindi ba kayo nahihiya? Tama naman. Puro pa kayo mga lalaki. Si Rimulya, tinitira si Vice President Sara Duterte, di ba? Binabanatan. Si Romualdez, the mastermind of all, di ba? Si President Bongbong Marcos Jr. at si Trillanes, 4 na malalaking tao laban sa isang babae. Sabi po dito sa post ni Ronald Ebdani Abuyog, ayan grabe naman talagang group effort. Hindi ba kaya ng isa lang? Napakawik na mga korap na ito. Isang babae lang ang pinagtutulungan yung ibagsak. 4 na lalaki laban sa isang babae. That's the picture, no? Yan ang mukha ng politika natin dito sa Pilipinas, no? Ang lumalabas dito, mga kabayan, talagang napakalakas ni Vice President Sara Duterte. Biruin mo, 4 na malalaking pangalan sa mundo ng industriya ng politika. Pilit pinababagsak si Vice President Sara Duterte, pero habang pinababagsak po nila si Vice President Sara Duterte mga kabayan, ay lalo naman pong lumalakas si Vice President Sara Duterte. Diba? Hindi lang mismo sa kanyang sarili, lumalakas po siya kasama ang taong bayan. Diba? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto pa. Pasadahan po natin itong si Attorney Rowena Guenzon. Sabi niya po dito, gising na ba si BBM? O nananaginip pa rin nakausap ang tatay niya? Matapang na binatikos si dating COA at COMELEC Commissioner Rowena Guenzon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos ang magnitude 7.6 na lindol na sa Davao Oriental. No, kahapon po yan. So, kaya nga napatanong siya kung gising na po ba si President Bongbong Marcos Jr. No? Baka gising na po mga kabayan. Kasi baka mayroon ng on the way na po yung tulong nilang 20 pesos na kilo ng bigas. Aray ko po. Wag naman ganun, no? Grabe po yung tama ng lindol sa Davao City, sa Davao Oriental. So please, wag niyo nang ibenta yung bigas na yan. Ibigay niyo na lang yan. Please lang. Kung gusto niyong tumulong, please lang, ibigay niyo na lang yan. Nakaka-insulto kayo Sa totoo lang, nakaka-insulto po yung pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas sa mga nasalanta ng lindol. Di ba? Tingnan nga natin yung komento ng ating mga kababayan. Aray ko po. Kawawa. Ayan, nako. Anyway, ano po yung masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang. Hindi magandang mga comment dito patungkol kay PBBM. Yan. Ito pa mga kababayan, pasadahin din po natin di ba? May balita po na gagawing Justice Secretary sino ba? Si Luestro. Ayan si Jervel Luestro. Batangas 2nd District Representative Jervil Luestro.
Sabi po dito sa post ng ating kababayan, no? Buwi, kasi sabi ni Luestro, kaya may AX dahil kay speaker, kaya may akap, tupad, barangay road, patubig dahil kay speaker, no? Aba, sabi po, umalma po ang ating kababayan, sabi po dito buwis po ng taong bayan yan, kakapal ng mukha ang kinin, oo nga ha? Bakit ba? Bakit ba ipinangalan mo kay former speaker Martin Romualdez siyang AX, akap, tupad, diba? Bakit mo ipinangalan sa kanya? Diba? Kung ayuda yan, dapat, diba tumutulong ka, diba? O nakalagay doon from the people of Davao City, from the people of Cebu, diba? O, tapos ikaw, Jervil, Luestro, sa bagay. Kaya nga siguro gagawing ito gagawing secretary ng Department of Justice. Aray ko po. Lahat na lang law bender. No? Paano ko nasabing law bender? Di ba ito si Luestro? Siya po yung nagtago ng kanyang asawa. Di ba? Tinago niya po yung asawa niya na di umano ay ng rape, mga kababayan. Di ba? Natatandaan niyo po yung video na siya mismo ay umamin kasi ang point niya naman, natutulungan niya yung iba, tapos yung asawa niya ay hindi niya matutulungan. Hindi tinulungan niya. Good job. It's one, no? It's one example of bending the law. Aray ko po, paano na mangyayari sa Department of Justice? Sa DOJ? Kung isa ring law bender ang mamumuno dito. Di ba? Ano po ngayon? Napipicture out nyo na po ba? O ano ang mangyayari? Baka lahat ng batas natin ay mabalik. Anyway, ano pong masasabi nyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan, ito pong post ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi po dito, si BBM, di pa sure kung may lindol talaga. At bakit di nagpa-schedule sa kanya kung kailan tatama? Aray ko po. Ito po ay shinerd post niya yung post ni Governor Pam Baricuatro ng Cebu, no? Sabi po kasi dito ni Governor Pam, the province of Cebu will donate substantial amount to Davao. Ayan, palakpakan po natin. Diba? Bigla ko nga lang naisip mga kabayan, paano kaya kung sino yung kalaban niya? Si Gwen Garcia, yung nanalo. Magdo-donate din po ba sila ng substantial amount sa Davao? Diba? Nakikita nyo na? Ganito po dapat, diba? Kaso yung iba may pinipili. Ganoon naman talagang politika. No, naswertehan lang na talagang mabait rin itong si Governor Pam Baricuatro. Palakpakan po natin. Alright, dito naman sa post ni sa caption ni Atty. Rowena Guanzon na di pa sure si PBBM kung may lindol ba talaga. Sabi po natin mga kababayan, ito pong comment ni Ili Guillermo. What do I do, Dad? Bongbong. Nagtatanong daw si President Bongbong kung anong gagawin. Nagtatanong sa tatay niya. Ito matindi. Malas talaga si BBM. Biruin mo, from Baguio, tas Bogo sa Cebu, tapos ngayon Manay sa Davao, BBM, Baguio, Bogo at saka Manay. Ayan. Dali. Diba? Di kaya sinumpa ito? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto na, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Atty. Wilfredo Garrido. Napakaganda yung paglilinaw niya tungkol sa pwedeng gawin ng ombudsman sa Vice President Sara Duterte. Maganda dito kay Atty. Wilfredo Garrido, hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte, makabayan siya. Kung ano ang tama, kung ano ang totoo, kung anong nakakabuti sa taong bayan, doon siya.
Okay, ito, title. Can the new Ombudsman Rimulya run after the Vice President? Kasi natatakot na tayo, mga DDS, doon sa pahayag ni Senator Amy na plan C nila ang ombudsman, kakasuran nila patong-patong si BP Sara. Yun nga yata yung marching marching order eh. 2027. Ito, abogado ito matinong abogado, abogado de Campanilla. We went through 7 years with an ombudsman who was seemingly asleep on the job. So we expect the new ombudsman, Boying Rimulya, to be more energetic. Yun sabi niya lots of action. Ang action niya, dalawa na. Busisihin niya ang SALN ni BP Sara, busisihin niya ang, ano pa ito? Paggamit ng confidential fund. Action kagad eh. As demonstration of his alacrity, we expect him to run after Sara Duterte, throw everything at her, including the kitchen sink, right? Hold your horses. It appears the ombudsman hand are tied. Hindi niya pwedeng gawin. Kahit gusto niyang gawin. Bakit? He can't run after the Vice President except in pursuit of an impeachment complaint. Wow! May limitasyon sa magagawa ng ombudsman sa Vice President kasi isa siyang impeachable official. Nakalagay sa batas ng ombudsman, hindi mo basta-basta galawin ang isang impeachable official. Yan, putulin muna natin saglit mga kabayan, no? Kasi habang nag-scroll ako dito sa cellphone, no? Bigla akong naisip na ano bang ginawa ng administrasyong ito? From the very start of the administration, no? Puro Duterte po ang nila binibira nila, di ba? Masyadong political ang gobyernong ito. They are not serving the people, no? They are serving themselves, di ba? For their future purposes. Sige nga, isipin nyo, from the start, anong ginawa nila? Puro Duterte po ang operasyon nila eh. No? Wala po silang ginawa para sa pang-aayuda. It's not. No. Yan ang pagmamalaki nila, pang-aayuda. Ang tanong, ipinagmamalaki ba yan ng taong bayan? Diba? Wala, puro talaga eh. Puro Duterte pong nila from the start of this administration. Wala. Duterte lang ang project nila. Wow, that's good news. So, pwede, masaya si BP Sara. I don't know. Siguro alam naman ni Secretary Boying itong batas na ito. Section 21 of Republic Act number 6770, also known as Ombudsman Act of 1989, empowers the Ombudsman with disciplinary authority over all government officials and employees except those removable by impeachment, members of Congress, and members of Judiciary. Wow, ngayon ko lang nalaman ito Lahat, habulin ng ombudsman, maliban sa mga impeachable official, maliban sa mga members ng Congress at members ng Judiciary. Yun pala ang limitasyon ng ombudsman. Salamat po, Attorney Wilfredo Garrido. Section 22 of the same law specifically provides that the ombudsman may investigate an impeachable official only for the purpose of impeachment. Claro. Therefore, in the middle of the one-year ban, those cases cannot prosper. Hanggang February 6, 2026 pa ang ban.
wala kayong pwedeng gawin kay VP Sara na impeachment. So, mula ngayon, October pa lang ngayon, October, November, December, January, 5 months, hindi na nila pwedeng galawin. Ang ombudsman, hindi nila pwedeng galawin si VP Sara except for impeachment purposes. Wow, thank you. That's how things stand today. The Supreme Court having declared the pending impeachment complaint unconstitutional unless it reconsiders. The same prohibition applies to complaints against other impeachable officials such as members of Constitutional Commission. Ibig sabihin, COMELEC, COA, CSR, pa yung ibang Constitutional Commission. What if the cases are investigated by the DOJ, which has also prosecutorial powers and is not under the office of the Ombudsman? Sagot. Cases have been filed against Sara before the Ombudsman for her misuse of 500 million in confidential funds. But those, because of the one-year ban on a new impeachment suit, those cases stand on shaky ground. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.